So alright mga Kasiwa Nation, no, tinawagan tayo ng RS8, papadala ulit tayo sa Isabela. Andito ulit si Boss, ang ating motor na pang long ride, gamit natin siya sa Boss Ironman. So syempre, perfect talaga to pang touring, long ride. Problema ko, yung mga accessories niya medyo luma na, madumi na. Kailangan din talaga linisin yan from time to time. Tara samahan nyo ako, baguhin natin yung itsura ni Boss para sa RS8 Endurance King. Diba? Tapos tignan nyo ano yung mga ikakabit natin. So alright mga Kasiwa Nation, no? So mag-accessories tayo ulit. Ito yung mga ikakabit natin, medyo marami-rami. Isa-isahin ko na sa inyo ha. Unang-una ko nakita, sprocket cover. Running light protector. So ito naman sa likod to, request to ni Mrs. At also last time, yung cellphone holder ko, hindi ganito, stainless, yung pinabricate lang namin. Ito, crash guard. Bagong crash guard. Ayan, o. Ito, front and rear fender extension. Ito, yung beak. Dami naghahanap nito. Yung isang uso ng Tracer, yung mga sa adventure bikes. Also, top box bracket. Ayan, o. Top box. Ano tayo windshield? Ayoko na ng windshield ko. Laki masyado. So, ito yung handguard. So, okay itong ganito. Yeah! So ito pa yung mga luggage system naman na gagamitin natin sa Tracer. Ito yung smoke natin na 28 liters. May top box bracket tayo sa kabila. And ito naman, ito yung bag sa loob nung side box. Yan, ito. Yung underbelly exhaust namin ngayon. Ito siya. Yan. Built-in exhaust na underbelly pasok sa Tracer 9 GT kahit may center stand. Ito yung full system niya na elbow. Ito. Ayan. So, minodify na namin yan. So, sa mga naka-Tracer, kahit po magpa-ship na kayo, papadala na namin sa inyo to lahat. Plug and play na yan. So, may pasalubong tayo from Mitas. So, ito na. Anong gulong to? Sport Force EV. Wow, big time yung pinadala sa atin ngayon ha. Shoutout ulit sa Biker Box. Maraming salamat ulit, especially sa Mitas. Ayan no. Sport Force EV 180 rear, 120 front. So alright mga Kasiwa Nation, no? So ready na yung motor. Pero meron pa akong ilang oras na lang para umalis. So pakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin sa RS8 Endurance na to. Ito, syempre yung jacket natin, yung Binkia. Ito yung bagong design. Syempre, adventure ride. DX7 tayo ng Evo. Shoutout kay Boss BJ, kay Buhawi. Salamat para dito. And, ito naman yung paborito kong dala ngayon para sa Tracer ko. Ito yung bag nung side case ko. Kasi before, kung naalala niyo yung binutas ni Jawo yung side case ko, pagbutas, sumabog agad yung gamit ko sa kalsada kasi wala pa to noon. Personals ko na to, hindi ko na ipapakita sa inyo to. Hindi naman yan essentials. Ito naman yung second essentials natin. Don't go home without it. Tire sealer, hindi nagagamit. Kita nyo, pudpud na. And ito, yung binili ko sa Shopee, Lazada na pambomba. Solid yan. And kapote dito. Binkia. Pati yung shoe cover. Tapos ito yung kapote ng Binkia. Kulay blue. Ito.
Equipments, vlogging equipments. Dito tayo sa hard case natin na 28 liters ng smoke. Mounts, sandamakmak na mounts. Ating action camera, GoPro, Osmo, memory card, lahat nandito na. Charger. Ating camera, di ko alam anong camera yan. Hindi, ito camera din namin to. Dala ko yan. Power bank, battery ng GoPro. Tools, ito yung malupit kong tools. Extra wires just in case na may kailangan tayo. And mahirap bumiyahe ng walang pagkain. So may pagkain din yung box natin. Ito lang ang pagkain ko sa endurance. Hindi ako nagdi-dinner, hindi ako nagra-rice kasi nakakaantok. So ito lang, kape, soft drinks, tsaka chichirya. 600 kilometers lang naman yun, kayang-kaya yun. Ito, yung tank bag namin. So ito yung tank bag namin. Ever since naman nagka-big bike ako, ito na yung gamit ko. Di naman nagbago yon. Convenient kasi, ang daling humugot ng kahit anong gamit pag nasa harapan mo na. And ang laman nito ay syempre cash. Huwag kayo aalis ng walang cash kung mag-endurance kayo. RFID kung naka-big bike kayo. Syempre, ito charger ulit. Car charger para sa Tracer 9 natin. May butas yon. Tilex, shoutout. And extra cardo kasi mabilis pumalobat ang cardo. And sandamakmak na stickers para sa ating mga madadaanan sa kalsada. So, kita-kits na lang tayo sa biyahe. Papunta na ako doon ngayon ng Wiltec Cabanatuan, doon ang starting grid. Pakita ko na lang sa inyo anong mga susunod na mangyayari doon. Gaganda po ko ngayon. Dapat talaga. I welcome to sa Kamukha mo rin? Ako inassemble lang namin yung tracer ng GT. Nandito na pala. Endurance na pala yung mangyayari. Yung makauwi tayo lahat. Ano pangalan mo? Ayan, shoutout ka rito. Ayan. Wala, putol yung lowering link. Ano? Putol sa loob. Biglang bumagsak yung buong swing arm. Ayun. Akala ko kukunin ka na. Akala ko nga mga nakascooter lang eh. Ewan ko kung kikita rito pero putol yung lowering link. Ayun o. Putol. Sobrang vibrate. Kinain yung gulong. Bumagsak lahat. Pati ilalim. Utang ina mo. Maubos. Hello insurance. Ubos. Oh my goodness. This is it for me. Pahinga na. Lipat na tayo sa hammer truck. Hanggang ilalim, shit. Tanga na, mukhang magagamit yung insurance na yun. So alright mga Siwa Nation, dito tayo ngayon sa, ano ba to? Di pa Kulaw na ba to? Basta ito yung intersection from galing sa bundok. Ayan. So ito si boss. Wala na, disabled si boss. Buti na lang nandito sila. Ayan.
Dito ang hammer truck. Lagi ko pa naman binibiro tong hammer truck. Sabi ko makakasakay din ako dyan. Ayun na nga, pati motor ko sumakay. Nagkatotoo yung sumpa. Nakakainis. Ang dami nating ginawa kay boss. Inanda natin siya, chinek, pati sparks plug, lahat, pati preno, nilinis. Tapos, baboom. Isang minor detail. Pabayaan natin lahat. Sira ang adventure. Let's go! Ito muna tayo. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tears shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. Hindi ko man natapos ng umaandar yung motor, pero sinabi ko, tinapos ko pa rin. Yeah, dito pa rin tayo. Ayan. So hindi natin natapos yung endurance natin, aksidente tayo sa naputol na lowering link. Ngayon binabaklas natin, tignan natin ano yung naputol. Kasi malamang ang nangyari dito, maluwag, di ba? Kukunin ko yung ano, yung Caliper. Dapat kasi ang play nito up-down lang. Ngayon yung spacer kung maluwag yan, pag umahon yan, tatagilid. Ayun, naputol. Pinarampa namin ng pinarampa eh. Ayun. Ngayon, tinitignan ko kung 0-0 to. ito maluwag. Maluwag. O, ayan Ito ang, yung standard talaga. ayan ang pumutol dyan. So, ito. 23.8. Ito naging problema. Nag-fabricate kasi kami ng spacer. Ang problema, yung original namin, pinalitan kasi ito eh, bago ko umalis. Mas manipis pala yung napalit. Kasi ito dapat sukat eh. Ayun ang diferensya. 1.5. So, ayan. Since hindi ako satisfied dun sa ginawa naming fabrication, ibang atake gagawin namin. Mas matinding fabrication to para talagang solido na. So, okay na ba? Okay na ba yung lowering link natin? So, alright mga Siwa Nation, nandito tayo sa ating workshop. This is where the magic happens. Pansinin nyo, yung mga machine namin dito hanggang doon. May mga Frankenstein pang motor dyan. Tapos, yung lowering link namin, binago namin. Kasi dati, ang nilagay namin yung adjustable. Ngayon, yung pinaka-linkage na pinalitan namin, yung pinakamatigas. Ito yung stock. Ayan, ordinaryong bakal lang din naman to. Pero makapal. Tapos, gumawa muna kami ng ganito. Bakit dalawa yung butas? Tinansya namin ano yung mas magiging komportable ako sa lowering link ko eh. Ngayon, hindi naman namin pwede gamitin ng ganyan yan. Ito na yung finished product namin. Yan. So, pinutol-putol to, ginrinder hanggang maging bilog. Ang itsura nito as raw. Ito, ang specs niya. 6mm. Yan. So, nagkaroon kami ng idea sa ganitong design sa last racing. Kasi ayoko na uli gawin yung linkage lang sa baba. Kasi malambot nga yun. So ito, mas solid na to. And tuyo na, pinturahan na, pakabitan natin to. Tingnan natin ang magiging resulta. So first, dito muna tayo sa left side para may pasok natin yung apat na tornilyo. Tatlo pala. Yan. Ang downside naman nito guys is syempre pag tumaas yung ground clearance ng gulong, medyo mahihirapan tayo sa center stand. Yan, mahirapan tayong iangat yung motor kasi yung law of gravity ng motor is nandito sa mismong gulong. Kapag kasi isa-center stand nyo, syempre nakalapat to sa ground. So pag bubuhatin nyo yung motor, lahat sasama. Hindi kagaya dati, talagang nakalapat lang siya hanggang tumaas yung motor.
So yun yung nagiging downside kapag naka-lower engine. Ay, nagtakas ng motor ko ah. Kamusta boy? Ano nangyari? Saan mo dinala yung motor? Pero kamusta? Okay na? Hindi naman lambot. Okay na. Sige, garahe mo na. Ako naman ang gagamit niya. May review pa tayo. So alright mga kasi One Nation, pupunta tayo natin muna ng Quezon ngayon kasi naibalik na natin si Boss. Titignan natin kung okay na ba siya. 100% na ba uli si Boss? So, tignan natin mamaya-maya. So, samahan nyo ako. Muna tayo at Timonan, Quezon. Yeway! So alright mga One Nation, no? After nung nangyari sa atin sa RS8, ito na ulit si Boss. So na-test drive na natin siya sa pagbilaw. Naayos natin yung suspension niya, pero may mga sugat pa rin naman siya kahit konti. Pero don't worry, ayusin ulit natin si Boss. Pero meron tayong nakaligtaan. Bago ko sana tapusin tong episode na to, isa-isahin muna natin yung mga kinabit ko rito para magkaroon kayo ng idea pag meron na kayong Tracer 9 GT. Una natin mga binago rito, itong sa mukha. So, nilitan natin yung windshield. So, kung makikita nyo yung stock windshield ng Tracer 9 GT nung nag-Boss Ironman ako, ganyan kalaki yun. Which is maganda. Ang problema ko, since ito ay 600 kilometers lang, sabi ko, magiging mag-i-enjoy lang naman kami at di naman talaga kami participant. So, maliit yung pinili ko para mas maraming hangin yung makadaan. Lalo na, hindi naman kami makakatakbo ng mabilis dahil baler yung kalsada. So, ito, meron tayong maliit na windshield. Adjustable din. Yeah! So ito naman yung grill para sa turning lights ni Boss. Sunod-sunod yung long ride ko. Minsan narinig ko may mga tumatama na bato. So kaysa gumastos ako, inunahan ko na lang to ng etong grill na to. Ang headlight nito ay nasa baba. At ang tawag ko doon ay eyelids. So ito yung sumunod nating in-upgrade sa kanya. Ito, eyelid cover. Dahil yung mga R-series, alam nyo naman yung mga Yamaha ngayon, puro malilit na yung headlight nila. Ito, ang problema, nakita nyo naman, di ba, nung kinakabit namin, may malaking gas-gas, tinamaan ng bato. So I decided na, maglagay na lang ganito. Mas mura yung ganito kaysa mabasagan ako ng headlight. Ayoko na, ang laki ng tama nito sa loob. At sa sumunod, yung beak. Ayan. So bilang mga sports tourer, kung mapapansin nyo, from Tracer 900 to Tracer 9 GT to BMW at kung ano-ano pa, pati sa Hyperstrada ko, may beak. Hindi nawawala ang beak. So naglagay na tayo ng beak. Hindi ko naman alam, actually, honestly, wala siyang purpose. Pero para sa forma, para makompleto ang looks, nilagyan natin ng beak. And next, doon naman tayo sa body. May mga pinalitan din tayo sa pangangatawan ni Boss. So alright mga One Nation, nandito naman tayo sa katawan ni Boss. So kung mapapansin nyo, yung crash guard niya mas malaki na ngayon. Ito na oh, halos 2-point crash guard na. Upper and lower. Yung before crash guard niya, middle lang. So ngayon, pinalitan namin ito na mas malaki na. Meron na rin siyang engineering plastic for sliders and kaya kung kinabit to, alam ko magiging madilim yung ride namin. Kailangan ko ng maraming lalagyan ng ilaw. Kaya nagkabit na rin ako ng Bilin N5 dito. Kasama ng Bilin Night Breaker dito sa unahan. At meron na rin tayo dito ng Motaro Quad Shot. So tignan natin yung kabilang side ng crash guard natin. So ito naman yung kabilang side ng crash guard namin. No? As you can see, naiwan ko pa rin yung engine guard. Meanwhile sa kabila, hindi ko na naiwanan ng engine guard.
Pero ang gagawin ko na lang dyan is magpapalit na ako ng engine guard. So tatanggalin ko na rin to eventually, pero ang importante, dito na yung crash guard natin. Buo na tayo. At yung isa ko pang pinalitan dito, yung sprocket cover. At ito yung pangatlong pinalitan ko rito sa katawan ni boss, yung sprocket cover. So from plastic, ginawa ko ng alloy para mas madaling linisin. Mas madaling bombahan to para sa amin eh. Kasi halos open na to. Unlike ng plastic, talagang fully covered. Nung nakita nyo naman nung tinanggal namin, di ba? Sobrang dami ng dumi. At yung pangatlo naman natin pag-uusapan is yung cockpit. Alam nyo naman ng Tracer 9 GT, napakaganda ng cockpit. So ngayon, tignan nyo ano yung mga ginawa natin doon. So nandito na tayo sa third section ng motor natin na si Boss, ang ating Tracer 9 GT. So ito yung cockpit niya. Binago natin yan. Paano natin binago? Ito yung mga switches natin ng ilaw, dinagdagan din natin dahil meron tayong Villain M5 at Villain Night Breaker sa unahan. At naglagay din tayo ng handlebar riser. Yan, para atras. Diba? And also, yung handguard ko, pinalitan ko na. Kasi yung last handguard ko, puro gas-gas na yun sa parking lot. So, yan. So, naglagay na tayo ng mas malaki ngayon. Ito na yung handguard na pinalit natin. Kumpara dun sa stock na nilagay natin, kasi yung stock natin halos walang design. Itong bago nating handguard, may attitude. Kung titignan nyo yung far out look niya, nag-iba talaga yung look ng Tracer 9 GT. So meron pa tayo isang item para makumpleto ang ating cockpit upgrade. So alam nyo naman sa Tracer 9 GT, laging upright, laging mataas ang tingin mo. Mahirap maglagay ng cellphone holder dito sa manibela kasi pag nagmamaneo ka, kailangan pang yumuko para makita mo. Ngayon, itong ginawa namin, so naglagay kami ng navigation bracket. So ito yan, itong bilog na yan, pwede mo i-mount ang kahit anong klaseng cellphone holder. Alright mga Kasiwa Nation, kung mapapansin nyo itong part na to, halos stuck, di ba? Kasi po, nung bumagsak, inubos niya po lahat na nakakabit dito. So kung mapapansin nyo, nawala yung footrest cover kasi nga po, nung nag-collapse yung buong suspension ni Boss, lahat nung nandito sa likod, nag-collapse din. Di ba? Kasi talagang tinamaan niya eh. So ito, nawala yung footrest cover natin, nawala rin yung rear fender extension natin dito. So lahat yan nabali. So kung mapapansin nyo, may tama pa si Boss dito sa ilalim. Bali, ang nangyari kasi talaga, bali naputol tong part na to. So nung naputol tong part na to, nangyari, itong whole rear section nag-collapse. Habang tumatakbo ko ng 100, at nung pag-collapse niya, ito agad ang tumama. Diba? Pero tingnan nyo naman, no? Buhay pa yung mitas natin, walang nangyari, hindi sumabog. At alam nyo naman, sa lahat ng biyahe ko, ito ang kasama ko, Sport Force EV. So ang kinabit namin sa unahan is 120, sa likod is 180. Nakita nyo naman siya paano mag-perform. Diba? Okay pa naman ako sa kanya ngayon, masaya pa naman ako. Shoutout ulit sa Mitas, maraming salamat. So alright mga Kasiwa Nation, pag-usapan naman natin yung luggage system na ginamit ko kay Boss. So kung mapapansin nyo, bago tayo pumunta sa RS8 noon, meron tayong side box na nilagay dito. At yung side box na yun, merong dedicated soft bag sa loob para nga naman hindi sumasabog yung gamit nyo every time na bubuksan ninyo. Diba? So yun yung maganda dun sa ginawa ko na yun. Pero hindi ko naman ginamit sa buong endurance yun eh, kaya hindi na natin siya kailangan pag-aralan dito. Pero what amazes me the most is itong smoke box natin. It prevailed among the struggles that we had sa endurance na yon. Happy naman ako sa kanya kasi hindi siya pinasok ng tubig, hindi nabali, hindi nabasag, hindi nalaglag, at patagilid pa rin yung bukas niya. This is a 28-liter version. Meron din tayong 45 na liter at meron din tayong white version nitong Smoke at Zeus. So available yan doon sa 01 Moto at sa Shopee Lazada namin. So ngayon, tapos na tayo magtinda. Samahan nyo ako, magsa-soundcheck naman tayo. At syempre mga Kasiwa Nation, pwede ba nating mamintis at hindi pag-usapan ang ating full system na kinabit para dito kay Boss? So ito yung kinabit natin sa kanya, yung V-Lane underbelly natin na pasok sa mga inline 3 na makina. Katulad ng mga MT-09, Tracer at XSR. Ayan no, so papansinin nyo yung bending niya, sukat na yan. From underbelly, ganito na rin ang itsura niya. Pero yung looks, di naman importante ngayon yan eh. Pakinggan nyo muna yung idle sound check natin. I-enjoy nyo gaano ka-crispy. Yummy! So narinig nyo, no? Gaano ka-yummy yung tunog nito. Ang problema, hindi tayo pwede bumomba rito. Bawal. So
So samahan nyo ako. Mag-road test tayo kasi sasama ko kayo sa actual na tunog nito sa kalsada. Lalagay natin yung camera habang umaandar. Tara, samahan nyo ako. So that's it for this episode mga Kasi-One Nation. No? Nakilala nyo maigi ngayon si Boss, ang aking Tracer 9 GT. Nakasama natin siya through thick and through thin, from ayos to sira. So ngayon, na-rebuild na natin siya. Excited na uli ako maglibot sa Pilipinas gamit ang ating Tracer 9 GT. So salamat uli sa RS8 for the experience. Salamat sa Team Graffiti sa pagpapakilala sa atin sa ganung event. Salamat sa Mita sa pagsama sa atin sa lahat ng biyahe at maraming salamat sa Shell sa pag-aalaga sa atin sa lahat ng biyaheng pinupuntahan natin. So since naayos natin si Boss, ang ating Tracer 9 GT, alangan naman pabayaan natin si Juan, ang ating MT-09. So ngayon si Juan, medyo napabayaan natin, medyo nakaimbak, matagal na tulog. Since January, hindi natin siya masyado nagagamit. Ngayon, samahan niyo ako. Maintenance natin siya. Titignan ko anong itsura ng piston ni Juan sa loob ng makina niya. Let's go mga Kasi-One Nation. Laging tatandaan niya na sa 01, kayo number 1.